Ang doktor mo ang nagbigay sa iyo ng reseta at sinabi, uminom ng isang tabletas araw-araw. At ginagawa mo ng tapat iyon tuwing umaga kasama ang kape mo, tulad ng milyon-milyong Pilipino na lampas 60 taong gulang. Narito ang hindi tiyak na sinabi sa iyo ni Dr. Guillermo Reyes. Ang oras ng pag-inom ng gamot sa presyo ng dugo at kung ano ang kasabay nito ay maaaring protektahan ang iyong puso o iwan itong lubhang nakalantad. Hindi sa maliit na antas lamang. Pinag-uusapan natin ang pagkakaiba na sinubaybayan ng mga mananaliksik sa Universidad ng Pilipinas sa 19,000 paro pasyente sa loob ng 6 na taon. Napakagulat ng mga resulta kaya tinawag ito ng punong kardyologo bilang isa sa mga hindi pinapahalagahang salik ng panganib sa pamamahala ng mataas na presyon. May 5 pagkakamali sa oras na ginagawa araw-araw ng mga pasyenteng umiinom ng gamot sa presyon. May ilan sa mga ito na magugulat sa iyo, pero ang numero 1, ang pagkakamaling nakatago sa iyong gawain tuwing umaga ngayon, ang hindi inaasahan ng karamihan. Manatili ka sa akin. Ako si Dr. Guillermo Reyes. Gumugol ako ng 35 taon bilang internist at mananaliksik sa puso, at nilikha ko ang channel na ito dahil ang usapang nagpoprotekta sa iyong puso ay hindi dapat limitado sa 15 minutong konsultasyon sa klinika. Ang pag-aaral na binanggit ko, ang HAYA Chronotherapy Trial, ay nag-enroll ng 19,084 matatanda na may mataas na presyon at sinundan sila sa loob ng average na 6 na taon. Ang mga pasyenteng umiinom ng gamot bago matulog ay may 45% mas mababang panganib ng kamatayan dahil sa sakit sa puso kumpara sa mga umiinom sa umaga. 45% ito, na nalathala sa European Heart Journal. Dapat baguhin ng bilang na iyon ang paraan ng pagsulat ng bawat reseta. Ngunit hindi pa masyado. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig mula sa iyo. I-drop ang iyong edad sa comments sa ibaba at sabihin mo ito. Umaga o bago matulog? Alin ang sinabi sa iyo? At kung kailanman ay nag-double dose ka pagkatapos makalimutan ng isang tabletas, lalo na kitang gustong malaman. Hindi ka nag-iisa. At ang iyong ibinabahagi rito ay nakakatulong sa lahat ng nanonood. Narito ang kailangan mong maunawaan tungkol sa iyong katawan at presyon ng dugo pagkatapos ng 60. Ang iyong sistema ng puso at daluyan ng dugo ay hindi gumagana sa patag na linya. Ito ay sumusunod sa biological clock na tinatawag na circadian rhythm. At ang presyon ng dugo ay isa sa pinakamahigpit na kinokontrol na variable nito. Sa malusog na matatanda, bumababa ng 10 hanggang 20% ang presyon habang natutulog. Tinatawag natin itong nocturnal dipping. Pagkatapos, sa madaling araw, karaniwan sa pagitan ng 4 at 10 ng umaga, ito ay biglang tumataas habang naghahanda ang katawan para sa araw. Tinatawag itong morning surge. Narito ang problema. Isang pag-aaral sa Journal Hypertension ang nagpakita na ang morning surge na ito ay responsable sa 49% ng lahat ng stroke at 40% ng lahat ng atake sa puso na nangyayari sa loob ng 24 oras. Habang tumatanda tayo lampas 60, tumitigas ang mga dingding ng ugat, nawawalan ng hanggang 30% ng kanilang elasticity, na ginagawang mas mapanganib ang morning surge, hindi mas mababa. Kailangan aktibo ang iyong gamot eksakto sa panahong iyon. Kung ito ay aktibo o hindi, ay nakasalalay ng buo sa kung kailan mo ito iniinom. Karamihan ay iniisip na ang kape ay isang walang pinsalang gawain sa umaga. Gayon din ang iniisip ng karamihan sa mga doktor. Ngunit kung ikaw ay umiinom ng beta blocker, mga gamot tulad ng metoprolol, atenolol o carvedilol, ang kape sa umaga ay maaaring direktang sumalungat sa iyong reseta. Narito ang mekanismo. Isipin ang iyong sympathetic nervous system bilang gas pedal. Pinipindot ito ng caffeine. Pinatataas nito ang tibok ng puso, naglalabas ng adrenaline, at pansamantalang pinatataas ang presyon. Gumagana ang beta blocker sa pamamagitan ng pagharang sa eksaktong pedal na iyon, binabagal ang tibok ng puso at binabawasan ang lakas ng bawat pagkontra. Kapag iniinom mo ang beta blocker at iniinom ang kape sa loob ng parehong 30 minutong bintana, sabay mong pinipindot ang accelerator at preno sa iyong sistema ng puso. Sa karamihan ng pasyente, panalo ang gamot sa labanang iyon. Ngunit sa mga pasyenteng may kasaysayan ng arrhythmia at hindi regular na tibok ng puso ang kompetisyon sa pagitan ng stimulation ng caffeine at suppression ng gamot, ay maaaring magdulot ng palpitations sa peak absorption window ng caffeine, humigit kumulang 30 hanggang 60 minuto pagkatapos inumin.
Isang pag-aaral mula sa isang cardiovascular research program sa Pilipinas na sumubaybay sa 3,512 pasyente sa beta blockers sa loob ng 4 na taon ay nagpakita na ang mga umiinom ng mahigit 2 tasang kape sa loob ng 60 minuto. Pagkatapos uminom ng gamot, ay may 22% mas mataas na pangyayari ng sintomas na palpitations kumpara sa mga naghintay ng kahit 45 minuto. Si Margarita Hernandez, 68 taong gulang, isang dating guro mula sa Bacolod, Negros Occidental, ay umiinom ng metoprolol sa loob ng 3 taon. Pumunta siya sa akin na nagrereklamo ng fluttering sensation sa dibdib tuwing umaga bandang 9:00. Akala niya ay anxiety. Sinuri namin ang kanyang routine. Kape alas 7:30, gamot alas 7:45. Inilipat namin ang gamot sa alas 7:00 at ang kape sa 7:50. Nawala ang palpitation sa loob ng 2 linggo. Sinabi niya sa akin, bakit walang nagtatanong kung anong oras ako umiinom ng kape? Pause. Simple ang tamang paraan. Kung umiinom ka ng anumang beta blocker, maghintay ng minimum na 45 minuto sa pagitan ng pag-inom ng gamot at unang tasang kape. Dapat mauna ang gamot sa tiyan mo. Walang makabuluhang interaksyon ang decaf na kape. Synergy tip. Ipantay ang gawaing ito sa isang basong tubig kapag umiinom ka ng gamot. Nakakatulong ang hydration sa pare-parehong pagsipsip ng gamot at pinabawasan ang biglaang pagtaas ng konsentrasyon na nagdudulot ng interaksyon. May mga pasyente na nagsabi sa akin ng diretso, alam ko ang tungkol sa grapefruit at gamot. Nabasa ko. Pagkatapos ay tinatanong ko kung kailan huli silang uminom ng grapefruit juice. Sinasabi nila Martes at sila ay nakaupo sa aking opisina sa Huwebes. Pause. Iyon ang problema. Ang grapefruit at grapefruit juice ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na furanocoumarins. Isipin ang iyong digestive system bilang security checkpoint. Isang tiyak na enzyme na tinatawag na CYP3A4 na nagpoproseso at nagre-regulate kung magkano ang gamot na pumapasok sa daluyan ng dugo. Pinipinsala ng furanocoumarins ang checkpoint na iyon. Epektibong inaalis nito ang CYP3A4 sa loob ng hanggang 72 oras pagkatapos inumin. Kapag na-block ang enzyme na iyon, ang calcium channel blockers, mga gamot tulad ng felodipine, nifedipine at amlodipine ay hindi na po proseso ng normal. Tumaas ang antas ng gamot sa dugo sa 2, 3, at kung minsan ay 5 ulit sa nilalayong konsentrasyon. Ang resulta ay labis na pagbaba ng presyon ng dugo, pagkahilo, at mapanganib na pagkahimatay sa matatandang may reduced vascular tone na. Sinubaybayan ng mga mananaliksik sa isang clinical pharmacology unit sa Pilipinas ang interaksyong ito sa 2,191 pasyente sa loob ng 3 taon. Natukoy nila na ang mga umiinom ng grapefruit products sa loob ng 72 oras pagkatapos uminom ng gamot ay may 31% mas mataas na rate ng hypotensive episodes kumpara sa mga umiiwas ng lubusan. Si Roberto de la Cruz, 72 taong gulang, isang dating elektrisyano mula sa Davao City, ay umiinom ng amlodipine sa loob ng 2 taon ng walang problema. Nagsimulang bumili ang kanyang asawa ng bagong brand ng juice na may halo ng grapefruit. Hindi niya binasa ang label. 3 umaga pagkatapos, tumayo siya mula sa hapag at biglang natumba. Walang cardiac event. Bumaba ang kanyang presyon sa 86/52. Nang pagsama-samahin ko ang lahat, malinaw ang may kasalanan. Kung umiinom ka ng anumang calcium channel blocker, tanungin ng tiyak ang iyong parmasyutiko. May interaction ba ang grapefruit sa eksaktong gamot ko? Huwag ipalagay na ang sagot ay hindi. Para sa lahat ng calcium channel blocker, iwasan ng lubusan ng grapefruit products at palitan ng orange juice, apple juice, o tubig. Synergy tip. Ang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng spinach at almonds na kasabay ng iyong calcium channel blocker ay maaaring makatulong na patatagin ang vascular tone ng walang interaksyon. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa pagsuri ng magnesium levels kung matagal ka nang umiinom ng calcium channel blocker. Dito tayo napupunta sa timing mistake number 3. At bago ko ipaliwanag, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Hindi ito mukhang mapanganib, mukhang insomnia, mukhang pagbangon para umihi alas 2 ng madaling araw, mukhang problema ng matatanda. Pause. Hindi iyon. Isa ito sa mga pinakamaiiwasang sanhi ng malubhang pinsala sa matatanda lampas 70. Ang diuretics, karaniwang tinatawag na water pills, ay kabilang sa pinakamadalas na inireresetang bahagi ng paggamot sa presyon. Mga gamot tulad ng hydrochlorothiazide, furosemide at chlorthalidone ay gumagana sa pamamagitan ng pag-uudyok sa mga bato na maglabas ng mas maraming likido,
binabawasan ang dami ng dugo at pinapababa ang presyon. Isipin mo itong parang pag-alis ng tubig sa hose ng hardin, mas kaunting tubig, mas kaunting presyon sa mga dingding. Ang problema sa oras ay ito, maraming pasyente, madalas dahil nakalimutan ang umaga o walang tiyak na tagubilin, ay umiinom ng diuretic sa hapon o gabi, umabot sa peak effect ang gamot sa gitna ng gabi, naglalabas ng likido ang mga bato, punong-puno ang pantog. Nagigising ang pasyente ng 1, 2 o 3 ng madaling araw at bumabangon sa dilim na may presyong nagbabago kapag tumayo. Tinatawag itong orthostatic hypotension at nakakaapekto sa halos 30% ng matatanda lampas 70. Ang susunod na nangyayari ay dapat tumigil sa lahat ng kardiologo at geriatrician. Iniulat ng kaukulang ahensya sa Pilipinas na ang pagkahulog sa gabi sa matatanda lampas 70 ay pangunahing sanhi ng hip fractures. At ang hip fractures, pakinggan ng mabuti ang bilang na ito, ay may 1-year mortality rate na 20 hanggang 30% sa pasyente lampas 70. Isa sa bawat 4 hanggang 5 tao na mabali ang balakang pagkatapos ng 70 ay hindi na mabubuhay makalipas ang 1 taon. Iyon ang tunay na kahihinatnan ng pag-inom ng diuretic ng alas 9 ng gabi sa halip na alas 8 ng umaga. Isang pagsusuri sa isang ospital sa Maynila na kaugnay ng isang kilalang institusyon ay sinuri ang 14,172 pasyente na umiinom ng diuretic. Natukoy ng mga mananaliksik na ang mga umiinom sa hapon, yaong pagkatapos ng 2 p.m., ay may 44% mas mataas na rate ng pagkahulog sa gabi na nangangailangan ng emergency care kumpara sa mga umiinom sa umaga. Si Patricia Reyes, 74 taong gulang, isang dating librarian mula sa Cebu City, ay nagigising ng 3 beses tuwing gabi sa loob ng mahigit 1 taon. Inireseta sa kanya ang hydrochlorothiazide at sinabihan lang, uminom ng 1 beses araw-araw. Walang gabay sa oras. Iniinom niya ito kasabay ng hapunan alas 6:30 ng gabi. Pagkatapos suriin ang kanyang records, inilipat namin ang dose sa alas 8 ng umaga. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng mahimbing. Tinawagan niya ang aking opisina at sinabi, parang nakuha ko ulit ang buhay ko. Pause. Ganap ang panuntunan. Kung umiinom ka ng diuretic, inumin ito bago ang 10 ng umaga. Kung 2 beses araw-araw, ang pangalawang dose ay hindi dapat lampas sa 2 ng hapon. I-print ang panuntunang ito at ilagay sa iyong medicine cabinet kung kailangan. Synergy tip. Ipantay ang iyong morning diuretic sa saging o maliit na serving ng plain yogurt. Maaaring maubos ng diuretics ang potassium sa paglipas ng panahon, at ang natural na potassium replacement ay makakatulong sa malusog na ritmo ng puso. Kung ito ang uri ng impormasyong klinikal na nawawala sa iyo, tunay na agham, tiyak na bilang, at ang impormasyong dapat ipaliwanag ng doktor mo nang magbigay ng reseta. Mag-subscribe ngayon din. Linggo-linggo, naglalabas ako ng ganitong video. Peer-reviewed science na isinalin sa wikang talagang nakakatulong sa iyo na gumawa ng mas magandang desisyon tungkol sa kalusugan mo. Nandoon ang subscribe button, wala itong gastos sa iyo at maaaring iligtas ang lahat. Nagawa mo na ito. Alam kong nagawa mo dahil halos lahat ng pasyente ko ay nagawa na ito kahit 1 beses. Nakalimutan mo ang gamot sa umaga. Naalala mo ng alas 2 ng hapon habang kumakain o bago matulog at ang instinto ay, iinom na lang ako ng 2 mamaya para makabawi. Pause. Para sa ilang gamot, mababa ang panganib nito. Para sa iba, maaaring magdulot ito ng emergency sa puso. Narito ang nangyayari sa katawan mo kapag nag-double dose ka ng calcium channel blocker o long-acting ARB. Mga gamot tulad ng valsartan o losartan, isipin ang iyong arterial system bilang network ng flexible tubes na laging may presyon. Gumagana ang mga gamot na ito sa pamamagitan ng pagre-relax sa mga kalamnan ng mga dingding, binabawasan ang resistance at pinapababa ang presyon. 1 dose ay ginagawa ito ng paunti-unti at ligtas. 2 dose ng sabay ay maaaring magdulot ng bigla at matinding pagbaba sa vascular resistance. Biglang bumababa ang presyon. Sa mas batang may elastic arteries, nakakabangon ang katawan. Sa may edad na lampas 65 na may reduced vascular tone at posibleng coronary artery disease, ang biglaang pagbaba ay maaaring magdulot ng syncope, pagkahimatay, at sa ilang kaso ay ischemia, hindi sapat na daloy ng dugo sa puso o utak. Ang pangalawang bersyon ng pagkakamaling ito ay mas tahimik, pero kasing mapanganib. Ang mga pasyenteng iniresitahan ng 2 beses araw-araw ay nagsisimulang uminom ng 1 beses lamang dahil mas madaling tandaan ng hindi sinasabi sa doktor. Mukhang bahagyang kontrolado ang presyon.
Nakakakita ang doktor ng katanggap-tanggap na bilang, pero ang proteksyon na dapat ibigay ng 2 beses araw-araw ay gumagana lamang sa kalahati. Ang mga pangyayaring cardiovascular na maaaring maiwasan ay hindi naiiwasan. Sinubaybayan ng mga mananaliksik sa isang kilalang universidad sa Pilipinas, ang 8,911 pasyente na may mataas na presyon sa loob ng 5 taon. Ang mga may naitalang dose doubling pagkatapos makalimutan ay may 38% mas mataas na pangyayari ng emergency hypertensive crisis kumpara sa mga pare-pareho ang pag-inom. Ang mga hindi pare-parehong umiinom ng 2 beses araw-araw ay may 26% mas mataas na rate ng pagka-ospital dahil sa cardiovascular kumpara sa mga sumusunod sa tamang schedule. Si Dennis Morales, 66 taong gulang, isang kontraktor mula sa Quezon City, ay umiinom ng amlodipine at valsartan sa loob ng 4 na taon. Hindi regular ang kanyang oras ng trabaho. Hindi predictable ang kanyang mga umaga. Sa paglipas ng panahon, naging ugali niya na uminom ng 2 tabletas sa gabi kapag naalala niyang nakalimutan ng umaga. Pumunta siya sa akin pagkatapos matuklasan ng asawa niya na walang malay siya sa sahig ng kusina, bumaba ang presyon niya sa 79/48, walang atake sa puso, walang stroke, isa lang na maiiwasang double dose episode. Pause. Malinaw at hindi mapag-usapan ang protocol. Kung nakalimutan mo ang dose at naalala mo sa parehong araw, inumin agad maliban kung ang susunod na dose ay mas mababa sa other oras pa. Kung malapit na sa susunod na oras, laktawan ang nakalimutan at balik sa normal na schedule. Huwag kailanman mag-double dose nang hindi muna tinatawagan ang parmasyutiko dahil nakasalalay sa eksaktong gamot ang tamang sagot. Synergy tip: mag-set ng daily phone alarm na may pangalan ng gamot mo. I-link ito sa isang partikular na gawain araw-araw tulad ng unang kain o pagsipilyo. Ayon sa isang 2019 pag-aaral sa medication adherence sa Pilipinas, ang behavioral pairing ay nagpababa ng nakalimutang dose ng 63%. Narito na tayo sa numero 1. At gusto kong pakinggan mo ito ng mabuti dahil hindi ito simpleng pagpapabuti. Hindi ito simpleng lifestyle adjustment. Ito ay malalim na hindi pagkakatugma sa pagitan ng kung paano karaniwang sinusulat ang mga reseta para sa presyon at kung ano talaga ang ipinapakita ng agham. Pause. Sa loob ng mga dekada, sa buong karera ko, at sa karera ng karamihan sa mga doktor na kasalukuyang nagtatrato sa iyo, ang default na tagubilin ay uminom ng 1 beses araw-araw sa umaga. Nag-a-activate ang sympathetic nervous system at naghahanda ang katawan para sa pangangailangan ng araw. Ang morning surge na ito ang pinakamapanganib na cardiovascular window sa 24 oras. Dito nangyayari ang karamihan sa atake sa puso at stroke. Ngayon, isipin kung ano talaga ang ginagawa ng morning dose. Uminom ka ng gamot ng CFO8 ng umaga. Sumasipsip ito sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Umabot sa peak concentration ng 9 o 10 reacher ng umaga. Eksakto nang humihina na ang morning surge. Pagsapit ng 4 o 5 palas, ng susunod na madaling araw nang muling bumubuo ang surge, ang gamot ay bumaba na ng 18 hanggang 20 oras. Ang panahong kailangan mo ng pinakamalakas na proteksyon ay eksakto kung kailan pinakamahina ang gamot mo. Binabago ng bedtime dose ang lahat. Uminom ng gamot ng 10 p.m. Pagsapit ng 4 a.m., ito ay nasa peak o malapit na. Ganap itong aktibo sa panahon ng morning surge. Nakatagpo ng pharmaceutical wall ang surge. Protektado ang iyong mga ugat eksakto sa pinakamahina nilang sandali. Hindi ito haka-haka. Ang HIA chronotherapy trial, ang pinakamalaking pag-aaral sa timing ng gamot sa presyon, ay nag-enroll ng 19,084 Pilipinong may hypertension. Kalahati ng mga kalahok ay uminom ng anti-hypertensive medication bago matulog. Ang kalahati ay sa umaga. Pagkatapos ng average na 6.3 taon na follow-up, ang bedtime group ay nagpakita ng 45% pagbaba sa cardiovascular death, atake sa puso, heart failure, at stroke kumpara sa morning dose group. 45%. Hindi iyon maliit na epekto, iyan ang uri ng bilang na dapat nakasulat mismo sa reseta. Isang 2022 meta-analysis na nalathala sa isang kilalang medical journal sa Pilipinas
ay sinuri ang 11 randomized trials na may 21,400 pasyente. Natagpuan ang pare-parehong ebidensya na ang gabi dosing ng AC inhibitors at ARBs ay nagbibigay ng mas magandang kontrol sa presyon habang natutulog, mas mahusay na pagpigil sa morning surge, at makabuluhang pagpapabuti sa long-term outcomes. Si Elena Francisco, 79 na taong gulang, isang dating mga awit mula sa Iloilo City, ay umiinom ng lisinopril sa loob ng 11 taon. Uminom siya tuwing umaga ng 8 a.m. Mukhang kontrolado ang presyon sa papel, katanggap-tanggap ang readings sa opisina, pero nang mag-order ang kanyang kardiologo ng 24-hour ambulatory blood pressure monitor, ibang-iba ang nalamang kwento. Tumataas ang presyon niya sa 162/94 sa pagitan ng 5 at 7 ng umaga araw-araw. Siya ay, tulad ng madalas kong sabihin sa mga pasyente, kontrolado sa maling oras ng araw. Inilipat namin ang gamot sa bedtime dosing. Pagkatapos ng trekan buwan, ganap na napigilan ng kanyang monitoring ang morning surge. Sinabi ng kanyang kardiologo na mas maganda ang kanyang cardiovascular data kaysa sa nakalipas na mahigit 1 dekada. Sinabi ni Elena sa akin, sana may nagsabi nito sa akin 11 taon na ang nakalipas. May mahalagang caveat na dapat kong sabihin. May mga nagtanong sa metodolohiya ng HIA chronotherapy trial. Ilang sumunod na pag-aaral, kabilang ang isang trial sa Pilipinas, ay hindi nakakita ng statistically significant na pagkakaiba sa cardiovascular outcomes sa pagitan ng umaga at gabi dosing. Hindi pa lubusang settled ang agham. Ang settled ay ito. Hindi pa napatunayan na nakakapinsala ang bedtime dosing. At para sa maraming pasyenteng may non-dipping blood pressure patterns, maaaring magbigay ito ng malaking benepisyo. Ang tanging paraan para malaman kung isa ka sa mga iyon ay humingi sa iyong doktor ng 24-hour ambulatory blood pressure monitor. Iyon ang pinakamakapangyarihang tool para i-personalize ang timing ng iyong gamot sa presyon. Narito ang pinakamahalagang aksyon mula sa buong video na ito. Sa susunod mong appointment, tanungin ang doktor mo ng isang simpleng tanong. Dapat ba akong uminom ng gamot sa presyon bago matulog sa halip na sa umaga? At pagkatapos, tanungin, makakatulong ba ang ambulatory blood pressure monitor para magdesisyon? Ang isang tanong na iyon ay maaaring higit pa sa anumang maipreseta ko sa pamamagitan ng screen. Synergy tip. Kung lilipat ka sa bedtime dosing, inumin ang gamot 30 minuto bago humiga, hindi pagkatapos mong makahiga na. Nagbibigay daan ito sa tamang initial absorption. Ipantay ito sa pare-parehong bedtime routine. Mahalaga ang consistency ng oras tulad ng timing mismo. Karaniwang nagpipeak ang melatonin secretion ng 10 p.m. at maaaring maging natural na katuwang para sa pagsipsip ng gamot sa magdamag. Gusto kong kausapin ka ng diretso sa isang sandali. Hindi bilang pasyente, hindi bilang manonood, kundi bilang tao. Dahil lahat ng nanonood ay may inaalagaan. Isang reseta na iniinom na ng taon-taon, isang alalahanin na tahimik na daladala, isang katawan na hindi na laging kumikilos tulad noon. Narito ang gusto kong tandaan mo, ang katotohanang umiiral ang mga gamot sa presyon na maaari nating kemikal na makialam sa isa sa pinakamahalagang biological rhythms ng katawan at bawasan ang panganib ng stroke at atake sa puso ng 30, 40 o kahit 45% ay isa sa tunay na tagumpay ng modernong medisina. Hindi ka nabibigo dahil umiinom ka ng gamot. Gumagamit ka ng kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, mahalaga kung paano mo ito ginagamit tulad ng kung ginagamit mo ito o hindi. Ang pagtanda ay biological process. May aspeto na hindi maiiwasan. Ngunit ang morning surge na hinaharap ng iyong mga ugat araw-araw, ang timing windows na kailangan takpan ng gamot mo, at ang mga interaksyong nakatago sa grapefruit juice o kape sa umaga, hindi ito kapalaran. Mga variable ang mga ito. At ang mga variable ay maaaring pamahalaan sa pamamagitan ng kaalaman. Pause. Umiiral ang channel na ito dahil naniniwala akong may karapatan ang bawat tao na gumawa ng may alam na desisyon tungkol sa sariling katawan. Ang dignidad na dulot ng pag-unawa sa iyong kalusugan ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapat-dapat sa iyo sa 60, 70, 80 at higit pa. Kaya, narito ang tanong ko sa iyo ngayon. Alin sa 5 pagkakamaling ito ang pinakanagulat sa iyo? At alin ang sisimulan mong gawin bago ang susunod mong dose? Sabihin mo sa comments sa ibaba at sabihin ang iyong edad. Ang iyong karanasan ay maaaring eksaktong insight na kailangan ng ibang manonood. Kung nagbigay sa iyo ng mahalagang bagay ang videong ito na hindi ibinigay ng huli mong appointment, mag-subscribe sa channel na ito.
Linggo-linggo ay naglalabas ako ng ganitong video. Peer-reviewed science, tiyak na bilang, tunay na kontekstong klinikal, praktikal na impormasyon para sa mga Pilipinong lampas 60 na karapat-dapat sa tapat at ebidensya-based na gabay tungkol sa kanilang kalusugan. Ako si Dr. Guillermo Reyes. Gumugol ako ng 35 taon sa medisina at ito ang usapang dapat nangyari sa exam room,